Isang mapagpalang araw po, tayo na po at magnilay-nilay sa bagong daan ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Babalikan natin ngayon sa ating mga puso at isipan ang mapagpakasakit na paglalakbay ni Jesus tungo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang ganapin ang pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo pong lahat. Panginoong Jesus, sa iyong pagsilang, dumating ka upang makibahagi sa aming likas na pagkatao. Sa iyong pagpapakasakit at kamatayan, inangkin mo ang aming sakit at bighati sa buhay. Sa pamamagitan nitong aming sama-samang pagninilay, sa pagdurusa na iyong tiniis, para sa aming kaligtasan, kami nawa ay makibahagi sa iyong pagtangi sa sarili, makatulad sa iyong pagtalikod sa kasamaan, at makasunod sa iyong buhay ng pagtatalaga sa Diyos at sa kapwa. Nawa ay makahati rin kami at makasalo sa kaluwalhatian ng iyong muling pagkabuhay sa iyong kaharian, sa kalangitan kung saan ikaw ay nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa unang istasyon. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yaon, samantalang sila'y kumain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom nitong alak mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Ang lahat ng humihinga ay dapat kumain upang mabuhay. Ang lahat ng tao ay may pangangailangan na kumain at magpakain upang siya ay patuloy na mabuhay. Kaya naman, masasabi natin na ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan ng paghahanap ng makakain. Marami ang nagugutom sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain sa kanila. Mababasa natin sa banal na kasulatan na si Jesus ay nagparami ng tinapay. Pinawi niya ang kagutuman ng mga taong nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay patuloy nagpapakain sa atin. Magpahanggang ngayon, nakikinabang tayo sa kanyang banal na katawan sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na misa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Tularan natin ang sinagawang pagpapakain ni Jesus sa mga nagugutom. Matutuhan nawa nating magbahagi sa iba anumang biyaya na mayroon tayo. Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung paano ka namin alalahanin. Ito ay ang pagdiriwang ng iyong huling hapunan sa banal na misa. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral, paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Ito ang buod ng iyong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod
at pagpapakumbaba. Ang banal na Eukaristiya ay iyong itinatag sa huling hapunan. Sa tuwing kami ay makikisalo sa banal na hapag na ito, kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikiisa kami sa iyo at ikaw naman ay nananahan sa amin. Binigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas, ang tinapay ng buhay na maghahatid sa amin sa kaganapan ng buhay sa piling mo. Lagi nawa kaming maglalaan ng panahon para sa iyo. Maging tapat nawa kami sa pagsisimba tuwing linggo at pistang pangilin. Ihahanda namin ang aming mga sarili upang maging karapat-dapat sa pagtanggap sa iyong banal na katawan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikalawang istasyon. Ang ikalawang istasyon, ang pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsibulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit isang oras man lamang. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito, nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siya nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagninilay. Mahirap may alis sa tao ang kalungkutan, kaya't kailangan niya ng kaagapay. Ang katapat ng pagtangis ay pagdamay, pag-asa sa anumang pagkabigo. Datapwat higit ring nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat ding matuto mula sa kanyang mga pagkadapa. Minsan, nakikita rin natin ang kabutihan at kababaang loob ng isang tao sa kanyang pagsuko. Ang tao ay nagiging dakila sa kanyang pagpaparaya. Hindi ba't napakahalaga para sa atin ang naging pagsuko ni Jesus sa kalooban ng Ama? Hindi ba't ang pagtalima ni Jesus sa kagustuhan ng Diyos Ama ay nagdulot sa atin ng kaganapan ng buhay at pagkatao? Panalangin. Tayo pong lahat. Panginoon, oras na ng katuparan ng gagawin mong pagliligtas sa sangkatauhan. Maibabalik na sa dati ang nasirang ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang kabayaran nito.
ang pag-aalay mo ng iyong buhay, ang pagbububo ng iyong dugo. Nakakatakot at nakapangihina ng kalooban ang iyong pinagdaanan. Subalit ang iyong tugon ay matibay at tapat. Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyong kalooban ang siyang masusunod. Ang iyong tugon ay pagpapatunay ng iyong dakilang pagtitiwala sa Ama. Maraming mga suliranin at pagsubok ang dumarating sa aming buhay. May mga bagay at mga pangyayari sa aming buhay na hanggang sa ngayon ay hindi namin matanggap. Subalit sa liwanag ng iyong mabuting halimbawa ay uunawain namin ang mga ito sa diwa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Bagaman may mga pansariling balak kami para sa aming buhay at pagkataon, susuriin namin ang lahat ng mga ito kung ang lahat ng mga ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikatlong istasyon. Ang ikatlong istasyon, si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo ang mga tao. Tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao naman ay sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya at pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Sa kabila ng iyong pagiging walang sala, O Panginoong Jesus, ikaw ay hinatulan ng kamatayan. Sila ay nagparatang na walang katotohanan. Sila ay gumamit ng mga upahang tao upang ikaw ay pagbintangan. Ikaw ay hinamak, pinahirapan at pinagdusa na tila baga isang pangkaraniwang kriminal. Ngunit hindi ka tumutol o nagreklamo man lamang. Sa halip na umiwas o lumaban, malaya mong tinanggap ang paghihirap na hindi naman nauukol sa iyo. Tinanggap mo at tiniis ang lahat dahil sa kadakilaan ng iyong pagmamahal sa kabila ng aming kasalanan at kataksilan. Ang iyong kababaang loob sa kanila sa kabila ng mga pag-alipusta ay aral sa amin na iwasan ang lumaban ng patalikod.
ang iyong maamong kilos sa gitna ng mga pasakit na iniatang sa iyong mga balikat ay hamon sa amin na iwasan ang inggit, ang paghihiganti, ang pagkakalat ng masama laban sa iba, at ang pagsira sa magandang pangalan ng kapwa. Dahil sa ganitong pag-uugali at katwiran, marami na ang napahamak, nagdusa at tuluyang nawasak ang buhay, pagkatao at tahanan. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin ba natin ito sa ating kapwa-tao? Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan, bagaman wala kang kasalanan. Nagpahayag sila ng mga bintang at paratang ng pawang mga kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit hindi ka man lamang kumibo. Bakit ganoon, Panginoon? Alam mong sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Hinamak ka ng lahat. Bakit hindi ka sumagot? Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng panlilinlang at kasinungalingan. Huwag nawa naming sisirain ang aming kapwa sa aming mga pananalita. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan na dapat igalang at mahalin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikaapat na istasyon. Ang ikaapat na istasyon, ang paghahampas kay Jesus at ang pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kaniya. Saka ipinahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluhuluhuran, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo at matapos kutyain, kanilang inalis siya ng balabal, isinuot ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming hari. Nararapat lamang na ibigay namin sa iyo ang kaukulang paggalang at pagpipitagan. Ikaw ang aming tanging Panginoon. Nararapat lamang na madama mo sa amin ang katapatan at paglilingkod. Nararapat lamang na ialay namin sa iyo ang aming parangal at papuri, datapwat ano ang ginawa namin sa iyo. Sinabi mo, ano man ang gawin mo sa maliliit na tao ay ginawa mo sa akin. Kung gayon, sinasaktan natin si Jesus sa tuwing sinasaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan man ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Patuloy at paulit-ulit nating sinasaktan si Jesus sa pamamayani ng karahasan at kalupitan sa ating mga pamayanan at tahanan. Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, Ikaw ang aming hari, subalit ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong trono ay ang haliging bato, at ang korona mo ay yari sa tinik. Tiniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutyang. Masdan ninyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin. Maging sino man kami, ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan, ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming ulit
ay pinagpalit ka namin sa iba, tinalikuran at sinaktan. Madalas pa nga ay alangan kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming kabuhayan o kaya ay masira ang aming pangalan. Naghuhugas kamay rin kami at gumagawa ng paraan upang makatakas sa aming pananagutan sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din naming magpakasakit para sa iba. Dapat din naming matutuhang mag-alay ng buhay. Matutuhan nawa namin ang tumalikod sa layaw at luho ng katawan, nang sa gayon ay maging mga tunay mo kaming alagad. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikalimang istasyon. Ang ikalimang istasyon. Pinasan ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagay Dako ng Bungo, sa wikang Hebreyo'y Golgota. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. May layunin ang buhay natin dito sa lupa. Mayroon tayong dapat na patutunguhan. Mayroon tayong mga pananagutan sa buhay at mga gampanin sa araw-araw sa ating mga tahanan at pamayanan. Masasabi natin na ang mga ito ay ang mga mumunting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay pananagutan natin. Ang lahat ng pasanin ay magdadala sa atin ng kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at katatagan na pasanin ang mga krus namin sa buhay. Bigyan mo rin kami ng biyaya na dumamay sa pagpapasa ng krus ng aming kapwa. Kung si Jesus ay nagpasa ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Sa patuloy naming pagkakasala, kami ay kasama sa pagpapatong ng krus sa iyong mga balikat. Ikaw ang nagbayad puri sa mga nagawa naming pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibinigay sa aming pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon, subalit ano ang aming iginanti sa iyo? Ayaw naming magtiis ni magpakasakit kahit na kaunti at sandali. Madalas sa mga sandali ng gawain, kami ay nagtuturuan, nagpapasahan, tumatakas at nagtatago. Palagi kaming nakaasa sa iba, nakapupuna sa mali at kakulangan ng iba, at nagpaparatang ng di totoo. Tanging sarili lamang ang aming kinikilala at pinapahalagahan. Ang iba ay itinuturing naming hadlang at sagabal sa aming pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon, sa pag-ako sa aming gampanin at pananagutan sa buhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ika-anim na istasyon. Ang ika-anim na istasyon, ang pagkadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo.
Pagninilay. Panginoong Hesus, labis kang napagod, nahapok, ng hina at marahil ay nahirapan sa pasan mong mabigat na krus. Subalit hindi ka pa rin tumutol. Bagaman ikaw ay nadapa, muli kang bumangon at muli kang tumayo upang ipagpatuloy ang pagpapasa ng iyong krus. Hindi ka nananatili sa iyong pagkakadapa, sa iyong pagkakalugmok sa lupa. Sa pamamagitan nito, ipinaalam mo sa amin na hindi kami dapat masiraan ng loob at panghinaan, na hindi kami dapat bumigay at sumuko sa pagsisikap at pakikibaka. Ipinapahayag mo sa amin na dapat ay magpatuloy kami sa aming mga pagkilos at paggawa sa araw-araw. Ang tao'y hindi laging nagtatagumpay sa huwang buhay niya. Hindi sa lahat ng oras ay mayroong kasayahan. Mayroon ding mga sandali ng kagipitan at kalungkutan. Mayroon ding oras ng pakikipagtunggali at pakikibaka. Datapwat, hindi dapat manatili ang isang tao sa kanyang mga pighati at kabiguan sa buhay, sa kanyang pagkakalugmok at kalungkutan. Kaya niyang tumayo at bumangon. Kailangan niyang magpatuloy at magsumikap. Ang mitiin ng Diyos para sa tao ay isang buhay na ganap at makahulugan. Nais niya na tayo'y laging nagpupunyagi at hindi kailanman umaayaw kung may mga tiisin at kabiguan. Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubasob sa lupa. Labis kang nahirapan sa bigat ng krus na iyong pinapasan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak, dahil sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Gayon din mula sa iyong ulo, gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon, para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin, na huwag kaming manatili sa pagkakasubasog kung kami ay nadapa sa putik ng pagkakasala. Hinahamon mo na bumangon din kami. Babangon kaming muli mula sa isang buhay na walang kasaysayan patungo sa isang buhay na ganap at naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, tulad ng pagsisinungaling at paninirang puri, katamaran at pagpapabaya, kalupitan at kasakiman, tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan ng iyong kagandahang loob na nagliligtas sa sangkatauhan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikapitong istasyon. Ang ikapitong istasyon. Si Jesus ay tinulungan ni Simon Sireneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Panginoong Jesus, nagdusa ka mula sa mga pagpapahirap ng mga kawal, sa mga panlalait ng mga Pariseo at panlilibak ng mga di naniniwalang Hudyo. Ikaw ay sinaktan hanggang sa kamatayan. Sugat at dugo ang bumalot sa iyong mahal na katawan. Datapwat pinasan mo pa rin ang aming krus. Kailangan mo ang aming tulong, pagkalinga at pagdamay. Si Simon na taga Cirene ay tumulong sa iyo.
Marahil ay napilitan at natakot lamang siya. Subalit siya ay iyong hinayaan at tinanggap. Tinuturuan mo kaming maging bukas palad sa mga pangangailangan ng aming kapwa at maghandog ng aming maaaring maitutulong. Ninanais mong kami ay magtaguyod sa isa't isa, magpakasakit para sa aming mga minamahal sa buhay at magsikap para sa kanila. Isa sa mga magagandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas at pangkaraniwan sa atin ang magtutulungan. Dumaramay tayo sa mga taong nangangailangan at sa mga namamatayan. Maging matatag nawa kami sa pag-iwas na makapagdulot ng sakit sa ibang tao. Maging handa nawa kami na pasanin ang mga sakit ng ibang upang mabawasan ang mga suliranin na kanilang hinaharap sa buhay. Balikan natin sa ating kaisipan ang nawawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong, itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa ating dalisay na pag-ibig sa kapwa o dahil kaya sa pagiging kapalit at kabayaran nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-isip sa sariling kapakanan. Ang lahat sa kanyang buhay, ang buong buhay niya ay para sa iba. Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo ay malayo pa at kinakailangang marating mo ito sa gitna ng mga hirap at sakit na iyong tinataglay. At wala man lamang nagkusang tumulong sa iyo, kinakailangan pang pilitin ng isang tagamasid, ang isang dayuhang manunood. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutuhan ang manindigan para sa iyo at para sa iba. Alisin mo sa amin ang takot at pangamba na makisangkot, ang karuwagan na lumamay, ang pangingiling magbigay, kung hindi magagantihan ang pag-aalinlangan na tumulong. Gawaran mo kami ng banal na pagkatakot, hindi sa tao, kundi sa Diyos, kung kami ay naharap sa mga tukso at pagsubok. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikawalong istasyon. Ang ikawalong istasyon, si Jesus at ang babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kaniya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga babaeng baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Sa iyong paghihirap at pagdurusa, Panginoong Jesus, marami ang lumuha at namighati. Ang mga kababaihan ng Jerusalem ay naaawa at nalumbay. Naantig ang kanilang damdamin sa iyong nakalulunos na anyo, datapwat ikaw ay nagpahayag ng pagkaawa sa kanila. Sila ang iyong inaalaala. Pinagbilinan mo pa silang dapat mabagabag, hindi para sa iyo, kundi para sa kanilang mga sarili
at sa kanilang mga anak. Ang sinabi mo sa kanila ay sinasabi mo rin ngayon sa amin. Nararapat na tangisan namin ang aming mga pagkakasala laban sa iyo at sa aming kapwa. Nararapat lamang na pagsisihan namin ang aming mga pagkukulang at kalabisan sa aming pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang pagtatagpo mo, Panginoong Hesus, at ang mga kababaihan ng Jerusalem ay isang mahalagang aral sa amin. Ang ninanais mo ay mga taong kasangkapan ng kapayapaan at hindi mga tagapagmasid lamang, tagapagsagawa at hindi mga tagahanga lamang, paglilingkod at hindi puro mga pangako. Hindi sapat na kami ay lumuha para sa iyo. Kailangan lalong higit na tularan ka sa mabubuting halimbawa. Hindi rin sapat na alamin, pag-aralan at isaulo ang iyong mga salita. Mas mahalaga na ito ay aming isabuhay sa araw-araw. Panalangin tayo pong lahat. Sa hiwaga na bumabalot sa mga pangyayari, hindi nababatid ng mga babaeng taga-Jerusalem na ang dapat nilang tangisan ay ang kanilang mga sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumangis para sa aming mga sarili, sapagkat kami man ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa aming Panginoon, aming Jesus. Wala nga namang saysay ang aming buhay rito sa mundong ibabaw, kung kami ay mawawalay sa iyong mga biyayang kaloob. Habang tinatahak namin ang landas ng iyong pagpapakasakit para sa amin, bigyan mo kami ng pagkakataon na kami ay lumuha sa diwa ng kalungkutan at pagsisisi. Tulungan mo kaming magbalik loob sa iyo at magbagong buhay. Tuluyan ng talikdan ang aming pagsuway sa iyong mabuting kalooban at mamuhay lamang sa iyong kagandahang loob. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikasyam na istasyon. Ang ikasyam na istasyon. Si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi niya ito ininom. Nang maipako na si Jesus sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit at matapos magsapalaran. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Pagninilay. Panginoong Jesus, kinuha nila ang lahat mula sa iyo, karangalan, karapatan, kalakasan, at maging ang iyong buhay. Subalit hindi ka man lamang nagsalita at tumutol upang ipagtanggol ang iyong sarili. Sa halip, sa kadakilaan ng iyong awa, sila ay iyo pang pinatawad. Ni hindi mo pansin kung ano ang ginawa nila sa iyong kasuotan, maging sa iyong katawan. Sapagkat para sa iyo, higit na mahalaga ang aming kabutihan at kaligtasan. Minarapat mo na sila ay unawain at patawarin. Sa paghuhubad sa iyo, iminumulat mo kami sa aral na hindi kami dapat mabahala ukol sa mga moda ng pananamit, kung ano ang uso at napapanahon na gayak sa aming mga katawan. Hindi nararapat na guguli namin ang aming buong pagkatao at panahon sa mga panandaliang kasayahan at mga pansamantalang ugnayan. Sa halip, minamarapat mo na ilaan namin ang aming mga sariling yaman ng pagkatao sa paglilingkod sa iyo
at sa iyong sambayanan. Mangyari pa ang dapat naming isaalang-alang ay hindi ang makukuha naming kapalit at katumbas, ni hindi kung ano ang kapakinabangan naming makakamit. Ang makapaglingkod sa iyo at sa iyong sambayanan ay isang kagalakang tunay na hindi mapapantayan ni matutumbasan ng anuman dito sa mundong ibabaw. Panalangin tayo pong lahat. Panginoon, Ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hinubaran hindi lamang ng iyong damit, kundi pati na rin ng iyong karangalan at karapatan. Tiniis mo ang lahat ng mga ito dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Iwaksi sa aming pagkatao ang pagiging makasarili at mapagmataas. Dalisayin mo kami sa iyong mga turo at aral upang magawain naming maglaan ng sarili para sa ibang tao, sa kanilang ikabubuti at ikaliligtas. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa ikasampung istasyon. Ang ikasampung istasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, tinuya si Jesus ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kaniyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama at sinabi niya, 'Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso.'" Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagninilay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao, nakakalimutan na ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kadalasan at pangkaraniwan, ang ating pananaw at pagkikilala sa isang tao ay nakakahon na. Palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Isinusumbat natin sa kanila ang kanilang mga pagkakamali at pagkukulang na kahit ito ay mumunti at miminsan lamang. At nakakalimutan nating banggitin ang mga magaganda at makukulay na pagkakataon na ating pagsasamahan at pinagsaluhan. Tignan natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Hindi niya tayo hinamak o pinarusahan sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Hindi rin niya tayo itinakwil dahil sa ating mga pagkakamali. Sa halip, hinanap pa niya tayo na mapawalay sa Kanya upang muling tanggapin at patawarin. Kinalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan na tayo ay babangon, magbabalik loob sa Kanya at magbabagong buhay. Panalangin tayo pong lahat. Panginoong Hesus, isang patak lamang ng iyong banal na dugo ay sapat na upang kami ay maligtas at patawarin sa aming mga sala. Subalit tinanggap mo ang lahat ng mga pahirap sa iyo ng mga taong walang paniniwala sa iyo. Isang imbing paghamak at kalapastanganan
na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng kanilang pangungutya, pagtuya at panunukso. Gayunpaman, hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka. Bagkus, tiningnan mo sila ng iyong mga matang puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masuklian namin ang iyong pagpapatawad, tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisi kami sa pagbibigay ng dalamhati at sakit sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob. Ipaglaan at ipaghanda mo nawa kami ng puwang sa paraiso sa iyong kaharian. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa 11 istasyon. 11 istasyon. Ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Panginoong Jesus, sa gitna ng iyong matinding hirap at sakit, iniisip mo pa rin ang kapakanan ng mga minamahal mong tao, lalong higit ang iyong ina, ang Birheng Maria. Sa iyong pagmamalasakit sa kanyang kabutihan, ipinagkatiwala mo siya sa iyong ginigiliw na alagad, at batid naman ang matimyas na pagmamahal ng Birheng Maria. Ipinagkatiwala mo ang iyong ginigiliw na alagad sa iyong inang minamahal. Nang ipagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, ipinagkaloob din siya sa atin upang maging ina rin natin. Kami rin ay ipinagkatiwala mo sa iyong mahal na ina. Naniniwala kaming mamahalin niya kami at pangangalagaan katulad ng kanyang ginampanan sa iyong buhay. At umaasa ka naman na siya ay aming igagalang at ituturing na aming sariling ina. Maging karapat-dapat nawa tayo sa pagtitiwalang ito. Panalangin tayo pong lahat. Panginoong Jesus, hindi ba't nadagdagan ang iyong pagdurusa nang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalamhati rin dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay kasama mo, kaisa mo, karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang makatatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, inatasan mo ang iyong alagad na matalik muring kaibigan na huwag siyang pabayaan. Mapalad din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina, lalong higit ang iyong ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo rin sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Sa pagtitiwalang ito, kami ay iyong pinagpapala. Malugod naming tinatanggap din si Maria na iyong mahal na ina bilang aming ina. Maging karapat-dapat nawa kami bilang kanyang mga anak. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa 12 istasyon. Ang 12 istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mayroong 2 katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao sa patuloy na pag-usad ng panahon ay tumatanda. Bilang tanda ng katotohanang ito, ang unti-unti nating panghihina habang tayo ay patanda ng patanda. Ikalawa, ang kamatayan ay darating sa lahat ng nabubuhay. At sa kamatayan, walang bata o matanda, walang mahina o malakas, wala ring mayaman o mahirap. Lahat ay mamamatay. Sabi nga natin, una-una nga lamang, masakit isipin, lalong higit tanggapin ang katotohanan ito kapag isang taong malapit sa atin at minamahal natin ang namatay at pumanaw. Tayo ay nangungulila, nalulumbay, lumuluha sa dalamhati, di natin maiwasang magtanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay hindi pagkagapi o pagsuko o kabikuan o pagkatalo. Ito ay isang malinaw na tagumpay laban sa kasalanan at ang bunga nitong kamatayan. Ito ay ang pagwawagi ng pag-ibig sa sandali ng pagkakamali, pagpapatawad sa halip na paghihiganti at pagpaparusa, pag-asa sa kabila ng kahinaan at karupukan, kapayapaan sa gitna ng away at galit. Ang totoo'y hindi dapat ikalungkot ang kamatayan sapagkat ito ang pinto sa kaharian ng Amang Diyos. Ang kamatayan ang susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan. Bakit siya mangungulila kung ang minamahal niyang namatay ay makakapiling na ng Diyos? Panalangin tayo pong lahat. Panginoong Jesus, habang ikaw ay nakabayubay sa krus, wala sa iyong mga tinitiis ang iyong kaisipan at kamalayan. Bagkus inaalaala mo pa ang mga taong sa iyo ay nagpapahirap. Tumawag ka sa Ama at sinabi mo, Ama ko, patawarin mo po sila. Ngayon din isasama kita sa paraiso. Ginang, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Sa iyong pagkamatay, ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng isang pagmamahal na dalisay, isang pag-ibig na makapagliligtas sa iniibig at umiibig, na siyang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Sa hirap ng ganitong uri ng pag-ibig, salamat sa iyong magandang halimbawa ng pagmamahal. Itulot mo ng iyong pag-ibig ay maging pag-ibig namin. Nawa ang puso mo ay siyang tumibok sa aming mga puso. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po sa 13 istasyon. Ang 13 istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, tsaka umalis. Naroon si Maria Magdalena at isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Madalas at pangkaraniwan, nakikita at nadarama natin ang kahalagahan ng isang bagay o ng isang tao kapag ito o siya ay wala na sa ating buhay. Bakit nga ba kung kailan pa nawala sa ating buhay at saka natin hinahanap-hanap na? Kaya may halong pagsisisi ating sinasabi, bakit kung sino pa ang mahal mo at mahalaga sa iyo, ay siya pang nawawala at kinukuha sa iyo? Gayunpaman, alam natin at nakatitiyak tayo na sila naman ay hindi talagang nawala sa atin, sapagkat ang kanilang mga salita, gawa at halimbawa ay mga buhay na larawang nananatili sa ating mga kaisipan. Katulad din ng ating Panginoong Hesus, bagaman sa kanyang pagkamatay, siya ay lumisa na sa ating piling. Nananatili pa rin siyang buhay sa ating pagkatao at buhay. At kung talagang minamahal natin si Jesus, hindi natin hahayaang maglaho siya sa ating buhay. Lagi nating sasariwain ang kanyang mga aral at turo sa pagsasabuhay ng mga ito. Panalangin, tayo pong lahat. Panginoong Hesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hiram sa sabsaban at ngayon nagtatapos din ito sa isang hiram na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama, naganap na ang iyong pagliligtas sa sanlibutan. Ibinalik mo ang tao sa dati at likas at tunay niyang karangalan. Natatanging nilikha ng Diyos, pinanauli mo ng ugnayan ng tao at ng Diyos na binasak ng aming pagiging makasalanan. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pagbubuhos mo ng iyong mahal na dugo, sa pamamagitan ng pagbubuhos mo ng iyong sariling buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag naming sayangin ang biyaya ng kaligtasan na iyong nakamit para sa amin. Papagyamanin nawa namin at pahalagahan ito pag-akon namin sa iyong buhay at pagkatao noong ikaw ay kasama-sama pa namin dito sa mundong ibabaw. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. tayo na po sa 14 na istasyon. Ang 14 na istasyon. Si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo.
Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus sina Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nagbulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Lumakad kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Ito ang mabuting balita, ang libingang walang laman. Ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Natupad na ang kanyang pahayag na pagliligtas. Nagwagi siya sa laban sa kasalanan, maging sa kamatayan. Ang tagumpay niyang ito ay tagumpay rin ng sangkatauhan. Sa tagumpay niyang ito, binabahaginan niya ng kaluwalhatian ang bawat tao. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinahayag niya kung ano ang naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay rito sa lupa. Makakasama natin siya at makakapiling sa langit. Dadalhin niya tayo sa kaniyang Ama na ating ding Ama. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, nagkakaroon tayo ng panibagong buhay at pag-asa. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, may kahulugan at kasaysayan ang pagpapakasakit, ang paggawa ng kabutihan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hatid na kalakasan at kagalakan, kaganapan at pag-asa. Napawi na ang takot at pangamba, kalungkutan at pag-aalinlangan. Magalak tayo at magdiwang sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Panalangin tayo pong lahat. Panginoong Jesus, sa pagsapit ng ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Ang pagkabuhay mo ay patunay na ang kasalanan at ang kamatayan ay napagtagumpayan na. At sa iyong pananagumpay, binuksan mo para sa amin ang pintuan ng iyong kaharian sa langit. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, upang hindi kami masiraan ng loob at panghinaan sa pagpapasan namin ng mga mumunting krus sa aming buhay sa araw-araw. Naway makita ng ibang tao ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming buhay at pagkatao. Mapagtagumpayan nawa naming lagi ang mga suliranin at pagsubok na hatid sa aming pagkatao ng pagsisikap naming maisabuhay ang iyong mabuting balita, sapagkat alam namin na tanging ikaw ang aming buhay, kalakasan at tagumpay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Panghuling panalangin, tayo pong lahat. Panginoong Jesus, naisagawa na namin ang iyong daan ng krus. Pinagnilayan na namin ang landas ng iyong buhay. Naway maisabuhay namin ang aming pinagnilayan at makamit naman ang aming ipinagdasal sa pagkakataong ito. Pananampalatayang matapat, pag-asang matibay, at pag-ibig na maalaw. Nawa ang iyong mahal na krus ay maghatid sa amin ng panibagong lakas at sigla sa aming mga pagsisikap sa buhay. Nawa ang iyong pagpapakasakit ay magdulot sa amin ng karunungan sa patuloy naming paglalakbay sa mundong ibabaw. Nawa ang iyong muling pagkabuhay ay magsilbing liwanag na tatanglaw at papatnubay sa aming landas na tinatahak patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat, O Panginoon, sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa ipinadama mong kagandahang loob sa aming lahat. Salamat, Panginoon, salamat. Nawa ay gabayan mo kami sa landas ng aming buhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ay samahan mo kami at pangalagaan sa lahat ng pagkakataon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ay pagpalain tayo na mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagninilay sa landas ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng Panginoon. Humayo tayong taglay ang kanyang pag-ibig at pagliligtas. Salamat sa Diyos.